Okay, so sa video na 'to, i-di-discuss natin yung budgeting. Actually, sa budgeting, ang pinaka-foundation natin dito 'no, pagdating sa mga computational part 'no, ay yung mga alam pa rin natin dun sa financial accounting, okay? Kasi dito magpe-prepare tayo ng mga, budgeted, sales, budgeted collections, budgeted disbursements, budgeted, expenses, et cetera, okay? So, pinaka-foundation pa rin talaga natin dito 'no, yung alam natin 'no, kung papaano tayo magco-compute ng mga collections, paano tayo magco-compute ng mga disbursement, yung mga nagiging flow ng mga, receivable balances natin, yung mga payable balances natin, ano ano ba yung nagiging component 'no, ng cost of goods sold statement natin for manufacturing companies, for merchandising companies. Parang binabalik-baliktad lang natin 'no, babaliktarin lang natin kasi minsan nagsisimula lang tayo diyan mula sa baba 'no, papunta sa taas 'no. Puwedeng, magsisimula ka sa sales budget, siyempre 'pag gumawa ka ng sales budget, aalamin mo ano ba yung dapat na maging cost of goods sold diyan at from the amount of cost of goods sold, aalamin mo isa-isa 'no, kung ano ang kailangan mong i-budget para sa factory overhead, sa direct labor, sa raw materials na gagamitin mo sa production at yung mga bibilhin natin na raw materials. Okay? So, yung pinaka ano pa rin natin dito, yung foundation natin, no, yung pinakailangan natin, yung mga alam na rin natin dati pa. Okay, pagdating sa mga ano, sa mga computations, no, ng budgeting, nilalagyan lang natin to ng mga projection. Okay, naglalagay lang tayo ng mga tinatawag na mga financial assumptions. Okay, kasi nga puro projection to. Diyan kayo makaka-encounter ng mga nag-estimate tayo kung ano yung magiging increase or decrease in sales, decrease in payment, collections, etc. No? So, per period yun. So, ngayon, ang di-discuss lang natin no, ay about the concept. No? Puro theory lang muna tayo ng budgeting. Okay? Sa next na video natin, magkakaroon tayo ng mga sample problems no, about budgeting. So, ngayon, no, i-define muna natin no, ano ba ibig sabihin ng budget na yan. A budget is a plan no, expressed in quantitative terms on how to acquire and use the resources of an entity during a certain future period of time. Okay? Next, ang gagawin lang natin muna dito, no, yung budgeting kasi minsan no, tinatawag na master budget yan. Sa master budget kasi meron tayong dalawang parts talaga yan in general. May tinatawag tayo na operation budget, saka yung financial budget. Yung mga operational budget natin, ito na mismo yung sa income statement. Ano-ano yung makikita natin dyan? Simula sa sales, sa cost of goods sold, hanggang sa mga expenses, hanggang sa preparation of budgeted income statement. Yun ang tinatawag natin na operational budget. Ang financial budget naman, yung mga makikita natin no, sa financial position. Okay? Ito yung master budget. Hanggang dyan lang muna yung pag-uusapan natin sa topic na to. Yung mga tungkol sa mga long-term budgeting, yung mga capital budgeting, separate topic na yun no, ng management accounting. Okay? So, ngayon, yan na. Yan ang definition natin ng budget. And uses of budget. Ano ba ang uses of budget natin? Ba't ba natin kailangan gumamit ng gumawa ng mga budget no, sa mga company? Number 1, it compels periodic planning. Number 2, it provides a means of allocating resources efficiently and effectively. Okay, no? Lalo na, siyempre, kaya nga tayo nagbabudget ng mga, for example, no, ilang mga raw materials in units ang gagamitin natin for the next period, no, for the month of January, February, March, April, hanggang sa dulo, no? So, ma-allocate na kagad natin, di ba? Kung ano yung mga kailangan natin sa production, alam na kagad natin ilan yung mga kailangan natin bilhin, no? Base sa mga assumptions na given, no? Kasi dito, makaka-encounter tayo na, for example, meron tayong mga pinoproject na mga increases sa mga raw materials purchases, no? Per month, per period, etc. Okay. So, syempre, pag ano natin, dugtong-dugtong dapat lahat yan. Okay? Yan ang gagawin natin dyan. So, kung magsisimula ka sa sales budget, alamin mo ano ba ang budgeted cost of goods sold yan. Tapos hanggang dun sa pagbili ng mga raw materials. Okay. So, ayun, no?
Hindi lang yan basta-basta pag gagawa ka ng budget. Itong kailangan kung ito yung budget natin na for raw materials purchases natin for the month of February, etc. Hindi yan basta-basta ganun. No? Magkakadugtong yan. Okay? So, yun. Next, it enhances cooperation, coordination, communication, and motivation. Lalo na, no? Siyempre, pag nag-set ka kasi ng budget, ang objective mo talaga, no? Talagang dapat hanggang dun lang yung magiging expenses natin, no? For example, pag sinabi mo na ang budget natin for raw materials purchases, no, for next year ay 1 million pesos, so dapat hanggang 1 million ka lang, no? Parang yun ang ano natin. Ngayon, syempre kapag ang actual cost, no, ng raw materials na binili mo ay nag-exceed doon sa binudget, no, makaka-apekto yun sa performance, no, ng responsible manager, no, para doon. Okay. Next, it provides network for performance evaluation, no? Parang kanina na yon. Kanina may motivation, no? Siyempre, ang target pa rin talaga natin, no? Magkaroon pa rin tayong savings dyan. Kung ang budget mo ay sabihin natin 1 million, dapat yung action mo, no, hindi naman, no, kailangan talaga na makatipid ka ng sobra, no? At least huwag ka mag-exceed doon sa budget. Kasi nga, madadamay dito yung magiging performance mo, no? It satisfies some legal and contractual requirements. It directs the activities toward the achievement of organizational goals. Okay? Sa limitations, number 1, considerable time and costs are required. Budgets are mere estimates, employing certain amount of judgment, requiring certain modification or revision if necessary. Okay, no? Lahat naman yan, no? Talagang in-estimate lang natin yan. May mga assumption pa nga tayo ng mga ginagamit dyan. No? Hindi yan basta-basta na kunwari maglalagay ka ng 10% increase in sales per year. No? May talagang ano yun, puro assumption lang yun, puro estimate lang yun. Okay? Based sa judgments and other mga data, no, na nagamit natin, no, for budgeting. Kadalasan, no, ang ginagamit natin na basis, no, para sa budgeting yung mga nagiging past performance natin. Okay? Yan ang pinaka kunwari, no? Tatanungin ka magkano yung magiging budgeted direct labor cost natin for 2022. Ang kadalasan ang nagiging basehan natin yung mga previous cost, di ba? Okay? So, yun. Pero na lang, kung may pag-uusapan tayo na may mga targets company na mag-produce, no, ng additional units, at syempre mag-a-adjust tayo ng mga cost, no, na involved doon para makapag-produce ng mga additional units, no, including the direct labor. To be successful, budgetary system requires cooperation of all members of the organization. No? Gaya ng sabi ko kanina, ang pinaka-trabaho talaga ng mga accountant dito ay mag-consolidate. No? Siguro, check-in na rin, no, yung mga budget na pinapropose ng kada department. Okay? Hindi lang yan yung, kunwari, ikaw yung accountant, ikaw lang gagawa ng budget ng lahat. No? Hindi. Lahat yan, syempre, kada department, sila mismo kasi nakakaalam, no, kung ano yung mga gagastosin nila. No? Ano yung mga kakailanganin nila para sa next na period. Okay? At ikaw, syempre, ikaw yung pinaka magko-consolidate ngayon, no, ng lahat ng mga pre-propose nila na budget. Syempre, subject pa rin yan sa review and approval. No? Budgets sometimes restrict decision-making process. The budget program is merely a guide, not a substitute for good management ability. Okay. Budgets versus standards. Sa purpose, budgets are statements of expected cost. Okay? While standards pertain to what cost might be if certain highly desirable performance are attained. Sa cost accounting, no, pagdating sa standard costing nun, actually, no, pag standard kasi standard, applicable lang naman to para doon sa manufacturing cost natin. Okay, kung mare-recall kasi natin, sa cost accounting natin, meron tayong tatlong klase ng costing. No? Meron tayong tinatawag ng actual, normal, and standard costing. Ina-apply lang natin yan
sa mga manufacturing cost, no? Kina direct materials, direct labor, and factory overhead. Okay? Ngayon, pag pinili ng company, no, naggamamit ng standard, performance measure din yan. Di ba? Performance measure din ng pinaka-objective niyan. Okay? Bale, kung magsaset ka na, for example, ng standard cost ng direct materials, i-compare natin yan, no, sa magiging actual cost. Di ba? Meron pa nga tayo doon kinocompute ng mga favorable or unfavorable variances. Tapos, ang ginagawa nga natin noon, ina-analyze natin sa magaling yung overall variance na yan. For example, yung direct materials, pwede manggaling yan sa price variance o kaya quantity variance. Okay? Yung budget, ano lang yan, no? Statement lang siya ng mga expected cost. No? Hindi lang puro cost yan, no? May mga revenue rin tayo pag-uusapan sa budget. Emphasis, budgets emphasize cost levels that should not be exceeded. Okay? Dapat hanggang dyan lang, no? Pag sinabing budget. Minsan talaga hindi maiwasan, no? Kunwari mag-budget ka sa selling expenses natin ng 2 million pesos for 2022, hindi natin inasahan biglang nag-exceed, no? Talagang kinailangan, no? Doon lang tayo magkakaroon siguro ng additional request. Magre-request lang tayo, hindi natin na-project naman kasi lahat ng mga mangyayari, kaya yun. Nag-exceed tayo ng 100,000 pesos, for example. Supplemental budget na lang yun, okay? So standards emphasize the levels to which cost should be reduced. Ito, sinasabi na emphasize the levels to which cost should be reduced. Diba, nag-analyze tayo ng variance. So, ibig sabihin, breakdown natin. Inalam natin saan ba nanggaling yung unfavorable 50,000 peso variance na yan. Diba? Kung meron tayong nakita 50,000 pesos na unfavorable direct labor variance, saan ba nanggaling yan? Nakita natin, meron tayong favorable na rate variance, tapos ang unfavorable ay nanggaling lang dun sa time variance, di ba? Yung time variance ng direct labor. So, yun. Saan tayo mag-focus, di ba? Yun nga, nakita natin na mas mataas yung nagastos natin. Yung actual cost kesa sa standard labor cost na pagdating dun sa time, no? Dun sa labor hours. Mas mataas yung actual hours no kaysa sa standard hours. Yun ang nagiging natin sa standards. Completeness, budgets are customarily set for all departments in the firm, from sales, administration to manufacturing. Tama naman yan, no? Pag gumawa ng budget, lahat ng department talaga yan. Okay? Pero ang standard, wala tayong mga pag-uusapan dyan ng mga standard selling expenses, standard administrative expenses, etc. Ano lang, standard direct materials, standard direct labor, standard factory overhead. Puro manufacturing cost lang pinag-uusapan sa standard. Analysis and breakdown, when actual costs differ from the budget, it may be an indication of either good or bad performance. Pag ang actual cost ay nag-exceed doon sa pre-post mong budget, alam mo na yun, bad performance ang resulta niyan. Basta ang natin, dapat hindi ka mag-exceed doon. Kaya lang talagang pag kinailangan meron kang hindi na project na mga expenses, o kaya talagang naging magastos yung division mo sa isang period, bad performance na yun sa isang division. So standards, when actual cost differ from standards, the nature and cause of the difference or variance is investigated. So that necessary corrective actions are taken in time, especially pagdating sa mga material variances, whether favorable yan or unfavorable. Siyempre, kailangan alamin yan. Okay, pag nag-set kasi ng standard, talagang dapat ang in-expect natin dito ay meron lang tayong mga insignificant na variance. Hindi naman kasi talaga may iwasan yan. Okay? Pero at least, immaterial. Kasi pag talaga napalayo na, lalo na, yung materials, kahit sabihin natin, gawin natin ng mga favorable, material. Favorable, material or significant price variance. Kahit sabihin favorable yan, kung napakalaki ng difference, medyo magdududa ka na rin kasi doon, mamaya kasi substandard na
materials yung mga binili dyan. Okay? So, maapektuhan naman nun yung isang department nun na involved sa materials, yung production department. Yung ginamit nilang mga materials no, ay mga substandard, kaya magkakaroon sila ng malaking unfavorable variance doon. So, part mo, no, doon sa price, nagkaroon ka ng favorable, malaking favorable, pero sa kabila, no, sa production, yung mga gumagamit na ng materials, naging unfavorable. Okay, so yun naging net, no, yung total material cost variance naging unfavorable, no, mas malaki naging unfavorable kaysa favorable. Kaya yun, hindi lang mga unfavorable variances, no, yung mga inimbestigahan dyan. Okay, so based on the foregoing comparisons between budgets and standards, the following general statements may be made. Standards cannot be used for forecasting. Okay. Costs are not to exceed budgets. They are to approach standards. Budgets include both income and expenses, while standards are normally set for costs and expenses only. Tandaan nyo na. Malinaw na sa atin yan. Ang standard na, puro manufacturing cost lang yan. Kina-direct materials, direct labor, factory overhead lang yan. Si budget, hindi lang puro expenses ang binabudget yan. No? Pati mga sales, pati mga collections na damay dyan. Budget help us to keep away from trouble, while standards lead us to the right road to improvement. Okay? So ito yung tutukin natin kanina na master budget. Master budget is a comprehensive budget that consolidates the overall plan of the organization within a budget period. It consists of all the individual budgets for each of the segments of the organization, aggregated or consolidated into one overall budget for the entire firm. Other terms for master budget: pro forma budget, planning budget, forecast budget, and master profit plan. So sabi nga natin kanina, no, ang master budget ay in general, no, dalawa lang talaga yan, no? Minsan nadadamay lang tong appropriation type budget, no? Included din sa master budget, pero normally, no, kasama lang sa master budget yung dalawa, yung operating sa yung financial budget. Okay? Ito, hindi naman lagi nandyan yung mga yan, no? Appropriation type budget. Ang talaga nagiging focus natin dito ay yung operating and financial budget. So, ano yung mga involved sa operating budget? Ito, kung makikita nyo dito, lahat yan ay mga tungkol sa income statement. Simula sa sales, tapos sa cost of goods sold, no? At ano yung mga pasok sa cost of goods sold? Production budget, simula sa direct materials, direct labor, factory overhead, no? Pati mga inventory. Okay? At syempre, meron ka ng sales and cost of goods sold. Pwede ka na rin mag-budget ng operating expenses, operating income, net income, at gumawa ng budgeted income statement. Ngayon, no, sabi natin kanina, sa computational part natin budgeting, no, actually alam na natin yan, no, naglalagay lang tayo ng mga assumptions dito. Na kunwari, no, yung mga collections natin, tataas ng 10% per year, yung mga ganun. O yung sales natin ay magkakaroon ng increase na 5% annually. At yung, for example, yung ending inventory is equivalent to 25% of the next month's cost of goods sold, etc. Yung mga ganun. Okay? Ngayon, kung mapansin natin, no, naglagay lang tayo siguro ito, pakita ko lang sa inyo yung mga example ng mga sales budget, yung mga budgeted expenses, etc. Makikita kasi natin na parang alam na rin naman talaga natin yan. Okay? O gaya dito, yung sales budget natin sa 2019, okay? For the 4 quarters, no? Quarter 1 to quarter 4. Makikita natin dito, no? Ano yung mga forecasted sales, okay? $4,000, $5,000, $6,000, price per unit niya, gross sales, sales discount, ano yung mga budgeted net sales. Alam na natin yung mga format niyan, no? Gagawin lang natin na projected, di ba? Tapos sabihin natin may production budget, ang production budget ito, di ba? Actually, no, talaga magsisimula ka talaga dito sa sales budget, di ba? Pabalik nga, sabi nga natin kanina, pabalik yung gagawin natin. Parang gagawa ng mga component ng financial statement,
no? Pero pabaliktad. Parang alamin muna ilan yung sales natin, at sa sales natin ano ang required number of units na dapat i-produce natin. At sa budgeted production na yan, magkano kailangan mong gastusin for factory overhead, for direct labor, at magkano yung direct materials na dapat i-issue natin sa production. At base dyan sa kailangan mong i-issue na materials sa production, ilang materials ang kailangan natin bilhin, di ba? Parang ganun. Kaya dito mapansin natin ang production budget. Tingnan nyo to, no? Nagsimula ka sa forecasted sales, galing sa sales budget. Tapos, ayan, no? Pabalik. Ano ang planned ending inventory or budgeted ending inventory natin para makuha yung total production. Okay? Kasi yun, no? I-less lang natin yung beginning inventory. Parang ito yung cost of goods manufactured natin, eh, di ba? Yung total production na yan. Tapos i-less natin yung beginning inventory na finished goods, makuha natin yung units to be produced. Okay? Ang total production, ito pala yung, yung goods available for sale. Tapos ito yung cost of goods manufactured. Parang binaliktad lang natin, di ba? Kasi tayo, di ba, pag gumagawa ka ng cost of goods sold statement for manufacturing companies, magsisimula ka sa cost of goods manufactured, add mo yung beginning finished goods para makuha mo yung goods available for sale, less yung ending finished goods equals cost of goods sold. Parang dito, magsisimula ka naman sa cost of goods sold. Ito, cost of goods sold yan. Okay? So, yan. Tapos, i-add back natin yung ending inventory para makuha yung goods available for sale. Tapos, i-less natin yung ending inventory para makuha yung production, no? Yung cost of goods manufactured. Okay? Ganun lang, no? Baliktad ang gagawin natin. At base dyan, no, kung ano yung mga units na kailangan nyo i-produce, dyan yung malaman kung magkano yung mga gastos natin sa overhead, labor, materials, at ilan yung mga kailangan mong bilhin na materials. Parang ganun lang. Okay? O yan, pag pinagawa ka ng budgeted income statement, ganun pa rin naman yan, di ba? Gagawin mo lang attachment o supporting schedule yung mga kinumpit natin, no, sa sales budget, sa budgeted cost of goods sold, sa budgeted production, budgeted expenses, etc. No? So, yun lang. Okay? Kaya ganun pa rin talaga, no? Ganyan pa rin yan. Ganyan pa rin yung magiging basis natin, no? O magiging foundation natin dito sa mga combinational part ng budgeting. At ganyan yung makikita natin sa mga isusod natin no, sa next na i-discuss natin. Okay? Financial budget. Sa financial budget naman, yan, magsisimula tayo sa cash budget. Tapos, yan, budgeted balance sheet, budgeted cash flow statement, capital expenditure budget, working capital budget. Okay? Appropriation type budget, advertising, research and development, joint venture budget. So dito sa cash budget, dyan ka magagawa tayo dyan ng mga collections, no? Budgeted collections, budgeted disbursements. Involved na rin dito yung paggawa natin ng mga parang ano, no? Ilalagay pa rin natin yung mga format natin, no? Kung paano tayo nag-compute ng mga balances ng mga receivable, ng mga payable, yung mga ganun. At idudugtong lang din natin yan doon sa kunwari collections, no? Idudugtong natin sa ginawa natin sales budget. Yung disbursement, no? Idudugtong natin yan sa production budget. Okay? Parang ganun lang. Okay? Tapos, ano pa ba yung mga terminologies natin na related sa budgeting? So, isa-isayin lang natin to. Fixed budget, a budget prepared for one level of activity within a certain period. No? Ibang term natin for fixed budget ay static budget. So, ibig sabihin ng fixed budget, kahit ano pang mga number of units, no, ang fixed budget natin ay yung amount ay isa lang talaga. Kunwari, nag-budget ka para sa ganitong klase ng expenses, no? Sa mga expenses na 200,000 pesos, no? Naka-fix na yan. Fixed cost, isipin niya fixed cost lang siya. Okay? Kung nag-budget ka sa advertising cost ng 100,000 pesos next year, yun na yun. Hindi na siya maapektuhan no, kung ano pa yung mga kung ano pa yung ano yung magiging actual number of units na ipoproduce o ibebenta. Talagang yun na siya, no? Naka-fix niya, kaya siya tinawag na fixed budget. Ang flexible budget,
ay syempre, no, kabaliktaran ni fixed budget yan. Okay? Ang flexible budget, ito yung nakikita natin sa equation na y equals a plus bx. Okay, so di ba sa equation na y equals a plus bx, yung y natin, yung total fixed cost, yung bx, ito yung variable cost, no, na adjusted based on the number of units. Okay, kaya nga variable budget yan, sliding or sliding scale budget. Hindi ganit fixed budget na talagang yun na yung budget natin, no, kahit ano pa yung maging level of activity. Ang flexible, kaya flexible yan kasi nakabase siya, no, sa magiging actual activity. Continuous budget, a 12-month budget that rolls forward 1 month as the current month is completed. Other terms, perpetual budget and rolling budget. Kaya tinawag na continuous budget yan. No? Kaya yung rolling budget, kasi nga, no, based na rin sa definition, di ba gagawa ka ng budget, no, for 1 year or 12 months. Sabihin natin, natapos na yung January, ang gagawin mo, idudugtong mo naman yung January ng next year. Parang ganun lang, na dapat lagi naka 12 months siya. Yan ang tinatawag natin na continuous or perpetual or rolling budget. Tuloy-tuloy lang. Pag may natapos ka isang buwan, magdaragdag ka ng panibagong buwan sa budget. Yun ang continuous budget. Incremental budgeting, a budgeting process wherein the current period's budget is simply adjusted to allow for changes planned for the coming period. Okay? So, syempre, kung meron tayong magiging mga incremental cost, no? Unexpected incremental cost o nagbago yung plano, dagdag na lang natin yan, no? Magkakaroon tayo ng incremental budget. Zero-based budget, sabi nga natin kanina, ang budget ay ang talagang ang common na nagiging basis natin sa paggawa ng budget ay yung past performance, yung historical data. Okay? Pero pag sinabing zero-based budget, kasi di ba, isipin natin, paano kung gagawa ka ng budget, no? Assuming nasa first year pala tayo ng operation, wala pang historical data doon. Wala pang past performance. No? Ang tawag doon ay zero-based budgeting. Pero hindi lang naman lang sa first year ng operation na gagawa yan, no? Pwede mong i-apply yan kahit anong taon. Pero pag sinabing zero-based budget, parang isipin natin na laging first year pala ng operation at wala kang pwede pagbasehan ng past performance. A method of budgeting in which managers are required to justify all costs as if the programs involved were being proposed for the first time. Okay? Life cycle budget. Products, revenues, and expenses are estimated over its entire life cycle, from research and development to withdrawal of customer support. Okay? So, ito, no, ginagamit natin sa mga product natin, sa mga product line. Okay, sa product A na yan. Ano ang magiging estimate natin yan, no? From sa revenues, no, up to expenses. Simula na na-introduce yung product na yan hanggang doon sa malaos yung product na yan, no? Yun ang sinasabi natin sa life cycle budget. Activity-based budgeting, ito, yung budgeting na in-apply lang natin ng ABC principles. Ano nga ba ulit yung ABC na yan? Or activity-based costing? Ang ginagawa natin dyan, inaalam natin, no? Especially pag mga factory overhead, di ba? Ang dami kasing nagiging cost, no, ng incurrence ng mga factory overhead na yan. No? Kalat-kalat yan. Pwedeng yung factory overhead natin, meron tayong 10 klase ng factory overhead. At kada isang factory overhead na yan, pwedeng magkakaiba ng mga cost driver. Okay? Or activity driver. Yun, no? Parang magmamatch tayo. Ano ba yung mga applicable cost driver or activity driver sa kada klase ng cost natin. Okay. So, yun, no? Pwede mong apply sa budgeting yun. Ang tawag natin doon ay activity-based budgeting. Ang Kaizen budgeting naman, no? Pag nakita niyo yung term na Kaizen na yan, ito ay Japanese term, no? That means continuous improvement. Thus, Kaizen budgeting assumes the continuous improvement of products and processes. The effects of improvement and the cost of their implementation are estimated. Okay? So, kung kailangan magkaroon tayo ng mga cost savings ng biglaan, no? So, ano yung magiging epekto nun sa budget natin? Okay? Kung sa labor hours, nakita natin na napaparami ng mga labor hours na ginagamit sa production, nagiging unfavorable na yan. Ano ang kailangan natin improvement?
So, syempre, kailangan bawasan yan. So, ano magiging epekto sa budget natin? Yan tinatawag natin na case and budgeting. Meron tayong continuous improvement. Imposed budgeting. Pag sinabing imposed budgeting, ito ay kabaliktaran ng participatory, no? Imposed versus participatory. Pag sinabing imposed budgeting, ang budget ay ginawa lang ng top management, no? Pwedeng nagbigay ng kahit konti, no? Or walang input yung operating management. Okay, yun ang imposed. Yung budget ay galing lang sa top management na with little or no inputs from operating personnel. Okay, yung participatory naman, no, kabaliktaran ng imposed. Pag sinabing participatory, kaya tinawag ng participatory kasi merong participation, no, yung mga lower level management. A process wherein budgets are developed through joint decisions by top management and operating personnel. Budget committee, a group of key management persons usually composed of the sales manager, production manager, chief engineer, treasurer, and controller, responsible for overall policy matters relating to the budget program and for coordinating the budget preparation. No? Basta yung tagagawa ng budget, no, yung buong team na yan, ang tawag sa kanila ay budget committee. No? Hindi lang puro accountant ang involved dyan. Lahat, no? Siyempre, gagawa ka, sumula sa sales budget, sa production budget. Kaya napapansin natin dito, involved din yung mga sales manager, production manager. Okay? Pati yung mga engineer, no? Lalo na pag mga zero-based budgeting. Ayan, kailangan talaga na yan. Budget manual, this describes how a budget is prepared and includes a planning calendar and distribution for all budget schedules. Budget report, it shows a comparison of the actual and budget performance. The budget variances are also shown on the report. Ayan, no? Pag sinabing budget report, comparison na yan between actual and budget. Okay? So, yun. Diyan na malalaman, no, kung ano naging klaseng performance. Pag nag-exceed yung actual cost sa budget, alam na natin, no, for performance na yun. Ito, no, ang budgetary slack, sasabi nga dito, results when revenues are intentionally underestimated or expenses are intentionally overestimated during the budgeting process. Pag sinabi kasi yung budgetary slack, pag sinabi slack, di ba parang pasobra yan eh. Ang ginagawa natin, for example, pag in-understate, pag nagkaroon kasi tayo ng underestimation, no, o in-understate natin, intentionally, yung revenues, so ibig sabihin parang pinapalabas natin na konti lang magiging collection ko, kaya kailangan ko ng dagdag na pera. Parang ganun eh. So, ibig sabihin, parang pinapababa mo yung collection mo o yung revenue mo para magkaroon ka ng additional budget. Okay? Ngayon, dahil sinadya mo yun, magkakaroon ka ng budgetary slack. Malamang talaga magkaroon ka ng sobrang budget. Kasi nga, pinalit mo yung collection mo para mas malaki yung makuha mong budget. O kaya, in-overstate yung expenses, kaya mangyari, yun nga, ganun din maging epekto nun. Same lang din lang pag-under estimate natin, no? Intentionally ng mga revenues. Okay? So, yan tinatawag natin na budgetary slack. So, hanggang dito lang muna, no? Yung magiging discussion natin sa video na to hanggang sa theoretical part lang tayo ng budgeting. Sa next na video natin, discuss naman natin, no? O mag-illustrate tayo ng mga problems about budgeting at mapansin natin yung mga problem na yan ay puro kamukha lang din ng mga ginagawa natin na simula doon sa mga financial accounting. Okay?